Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-website pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Today, 23 ng Enero 2024, ako si Conrad Banal. Nandito si Paring Jonathan de la Cruz. Ayun. Yes. Paring Joel Aksamana. Yes. Good morning sa Karambola. Good morning. Good morning. Maganda umaga po. Ganda ng pagkakasabi mong today. Para Yeah. tayo yung panahon ng the 1940s. Panahon ng today? Hindi, tsaka tingnan mo si Parin Joel, nakaano oh. Tanang Pasensya na, Colonel Tariela, classmate Jonathan Malaya. Tsaka si, Pinunot ko lang yung sombrero ko ngayon. Secretary Rafi Aluna. Ex-Secretary Rapi Aluna. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa DWIZ 882 AM website. Pang iOS, pang Android, pwede yan. Live tayo sa Facebook, sa YouTube. Okay? Follow, share, like, subscribe. Ano pa? Comment! Comment. Yun. And love, and love. Love. Pusuan nyo daw. Text line 0999-376-6768. Tayo po nasa Digital Free TV, Aliw 23. Sa Sky Cable, Channel 72. Sa Signal, Channel 24. Sa TV Plus, Channel 27. Sa GMA for the Box, Channel 25. Yan. Mangyari lamang scan yung inyong mga receivers. Makikita nyo na ang Aliw 23. Nandun na ang Karambola. Ano ba talaga? ICC? Destab? Ano ba talaga? Chacha? Ano ba talaga? No, continuing yung mga yan. Continuing. Kumbaga, ano to eh. Kumbaga, a lot of ball. Pag-usapan natin yun. Marami yan. Hindi they're not skulking around the corners, pare. Darating siya sa air. Nandito daw yung ICC, sabi ni Trillanes. Dumating Problema na. ko rito, medyo may credibility ba yung nagsasabi? Si Trillanes ang nagsasabi. Tapos na raw. Nung Disyembre raw ho, nagkaroon na investigasyon ang ICC. Yan. Siyempre, meron naman reaction. Si Senator Bato. Senator Bato, si dating spokes Harry Roque, Yan. at saka si dating secretary, legal, Chief Presidential Legal Advisor, Panelo. Oy. Puro mga tauhan ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Everybody Nabuhay, coming out of the woodwork. Circling the wagons, ha? Pare. Bakit pinapatulan nila Oo si nga. Trillanes? Yun na nga sinasabi ko eh. Bakit nyo pinapatulan itong mga ganito? Tsaka ito yung argument dyan eh. Kung mag-imbestiga sila. Kung nandito sila. Meron ba silang poder? Ang tawag po dyan jurisdiction. Ayan. Para doon kayo sa Hague. Mag-hearing kayo and everything. Wala naman kayong cooperation ng Philippine government. Because sa ganang karambola po, hanggang ngayon, ang stand Ng Philippine ng government. presidente, yung pa din. Ng government. Ng administration. Walang pakialam in Officially. Wala. officially, wala kayong pakialam sa Pilipinas. If you are... Although sinabi niyo yun sa magandang salita. yes. Couch naman in diplomatic. Siyempre. You have to do that in that manner. In the first place, we remain outside of the ICC. Wala na naginip itong si dating Senator Antonio Trillanes, the fourth. Wala ba ibang pangalan? Nakaapat na. Okay lang. Okay lang. Yang ICC daw po, nandito noong Disyembre, at Kalap. nakakalap daw. ng enough evidence against former President Rodrigo. Roa Duterte. Yan. At magkakaroon na raw po ng warrant of arrest. Sino mag-i-issue ng warrant of arrest? Hindi sila. May-enforce ba yung warrant of arrest dito? Nasa sa kanila yun. Kung gusto nila pumunta dito turista at magdala ng baton, ganun ba? Anong otoridad mo para mag-aresto?
Wala. Wala. Wala ka, Tol. Di na naginip to. Pwede ka magpa-press conference. Oh, yan. Yan ang pwede. Pero ayun pala, kararating lang yan, nakita ko na si United Nations Special Rapporteur, Rapporteur. Freedom of Opinion Expression, Irene Khan. Hindi muna nagparlor to bago dumating sa Hindi, Pilipinas. pare-pareho sila. Pare-pareho sila. Hindi, ganun Ah, talaga. parang hinahabol ng plansya, no? Hindi, ganun ang kanilang style. Style. Ano yan? Kasama ba yan sa mga pangyayari ngayon? Darating bigla ang UN Rapporteur? Freedom of expression eh. Ganon. Wala tayo nun. Sige. Eh, titignan Hindi ang nila. iimbestigahan daw yung what do you have to mga hide? Ayan. danger sa mga journalists. The only danger to the Dati the only danger to journalists, the real journalist, is fake news. Yung mga ang dami nagpe-fake news eh. Ayan, Ang sabi po ni Trillanes, meron na raw pong sapat. So, ano ngayon? in his mind. In his mind yan. So, nagsalita po si Harry Roque, Yeah. dating spokesperson ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Wala raw po kahit daw po isang katutak na ebidensya. Ang sinasabi ng ICC, meron siya. Gabundok, ga-Everest, Yan. kasi laki ng Alps ang mga ebidensya na nakalap nila. Sobrang laki. Kasi laki ng Matterhorn. Pare. Maya, ganyan ka na laki po. Wala naman kayong jurisdiction. Para saan yan? Okay? Unless magbago ang BBM administration. This is unlikely. Which is unlikely. Bakit ganito magsalita si Senator Bato naman? Siyempre. That's Kasama sa showbiz yan ba? Ikaw naman na. be man enough. Ano ba yung mga ganun? Ikaw Siyempre, naman. gumagano si Trillanes eh. Hindi gagano siya. Ikaw naman, parang George, parang hindi ka. Lalo na pag nagre-re-election ka. Di. Para bang sinasabi kasi ni Senator Bato, may blessing ng administrasyon yung pagpunta ng ICC rito. Mahirap sabihin yun. Talagang hindi. Kasi ganito ho eh. Kung may blessing yan, lantaran, pupunta rito yan at mag-iimbestiga. At saka hindi lang yun. Nasa airport pa lang, ayos na siya. Oo, nagtago nga Nagtago. Hindi nga natin alam kung totoo man o hindi na nagpunta. Ang nagsasabi lang is Trillanes. Okay? Bakit sila parang sneaky ang kanilang galaw? Ba't mo pinapatulan in the first place? Kung tahasang may approval yan, hindi ganyan mag-aasta yan. Ano pa? Baka nag-press conference pa sa DFA yan. Kasama si Solgen Maynard Guevara. So, ang question po rito, kasi kung magsalita itong si dating Senator Trillanes, parang gospel truth. Okay? Number one, yung jurisdiction ho ang pinag-uusapan dito. Yan. Hindi sila makakapunta rito. Una-una, hindi na tayo member na ICC. Okay. Siyempre yung mga kaliwa naman, merong Ibang issue yan. may ibang kwan dyan. Siyempre, galit sila kay Duterte. Galit sila kay Duterte. Paminsan-minsan, galit sila kay BBM. Ano ba minsan lang? Hindi, minsan kasi. Kay okay Martin Romualdez lang sila hindi galit. Kay BBM, galit din. Ngayon galit na sila kay Martin din. Oo, kasi yung tungkol naman dun sa mga pondo-pondo. Yung mga ganun ba? Meron silang mga ganyan, nawawala sa picture. Oo, Meron bang ganun? Nawawala na lang. By the way, okay. Kailangan niya parang Joel, parang Conrad. May mga ganito eh. Okay. This is the art of... This is how democracies work. Eh. By the way, ano lang mabanggit, pwede naman natin pag-usapan ito mamaya, nabanggit mo si Speaker Martin Romualdez. Lagi natin na pag-uusapan, nasa palengke. Ano? Nasa warehouse. Nagtutura. Ano Ito yun? yung calling, meron Secret tayong mga agent? smuggled goods dito. Oh. Ngayon, na-ambush lang ng konti para tanungin yung People's Initiative. Abi, dire-diretso, sabay pabalang na sumagot, hindi na, Napikon. Hindi naman siya pikon, but that's the way to do it. Madali namang, na-ambush ka sa palengke, na-ambush ka sa warehouse. Kasi naman, Hindi kasi, itong kuha ko dyan eh. Oo. Yung tanong kasi,
bias. Kargado na yun eh. Nakakainis talaga. Kayo ba'y nag-utos ng gano'n? No? Oh, Sabi, kayo daw ang nag-utos. Eh, siyempre. May inis Sino ka nagsabi nun daw? Oo nga, may inis ka sa ganun Hindi, may tanong. mga reporter mahilig maganda. Kaya magtanong nga. daw. Pabalag din ng pabalag Loaded din ng... yun eh. Bagay. Ako Pabalag nga, din sagot ko. Ako nga, kung ang advice ko doon sa mga kaibigan ko nasa ganyan, business community. Oo, kaya sa government. Pag tinanong sila ng ganon. huwag nila sagutin. Somebody Kung said that hindi, you said... pabalag ka rin. Minsan nga, Get the napiti ko, story sasabihin, from I don't like your question. Yeah. It's biased. Meron ganon. Pwede talaga yun eh. Pwede May yun, inis pwede ka mo eh. sagutin. Kayo ba na... Kaya pala- parang ano kaya ka na eh, tinalikuran kagad eh. niya, Guilty oo, eh. tama. Kayo ba Be man enough Kargado, daw, kargado. sabi ni O yan. De La Rosa. Balik tayo Yan kay ang macho. Balik tayo kay Senator Bato. Yan ang Paano macho. na? Batong-bato. Pamachuhan na to eh. Oo, Parang Trillanes alam namin ang De La Rosa. gagawin. Be man enough and tell him Hindi. it's real. Hindi, Thanks. yung explanation niya. Parang alam namin ang gagawin. Paano namang hindi mo alam ang gagawin? Hindi kasi, di ba? Kasi si Senator De La Rosa Kasama siya eh. susunod. Sa listahan. Susunod sa listahan. Sa Eh, siya listahan yung daw, verdugo daw. Yan. Siya daw ang... Ang hindi ko kursunada. Ban. Hanggang ngayon, alam na ba natin Oo. kung ano ang mga statistics niya supposedly bloody? Bloody. Jaguar. Ayaw mo yung Drug statistics ng Rappler? Ayaw mo yun? 22? Oo, yung mga ganon. Official raw, sabi ng police, 6,000. 6,000. Ako, saan nakuha ng polis yun? Eh di yung kanilang blatter yun. May official na ba official. nagsalita ang polis? Yun lang ang report. Oo. Meron mga namatay. There's no question about it. Ganyan Okay. naman yan. Sabi po ng PNP, wala silang verification na nagpunta rito ICC. Yun. Yun pala eh. Sinabi na ng DOJ. Dahil ang Bureau of Immigration po, under DOJ, Under DOJ yan. wala silang record or proof or whatever na nagpunta rito ICC. So saan lahat ng galing ito? Kay dating Senator Trillanes. At ngayon, siya na naman ang headline. Diba? Siya na naman ang headline. Malapit na po ang 2025. Alalahanin niyo. Ha? Yung ICC? Magaling umanggulo. Magaling? Oo. Magaling. Marunong. Hindi. Kasama yun. Ha? Kasama sana. Hindi naman. Maski na ba magaling ka umanggulo? Ang una hong pumunta sa ICC, yung abogadong si Jude Sabio. So, okay, pagkatapos niya mag-file ng complaint sa ICC, sumigunda itong si Trillanes. Supplementary. Something ganyan. Tapos, nagbulgaran silang dalawa. Dalawa. Nagkabanatan silang dalawa eh. Sabi ni Sabio, di mo naman binigay. Yung pinangako pinangako mo mo, sa amin oo. eh. Sabi ni Trillanes. Kaya sarili ko ang pera, pinadadala ko sa iyo eh. Di inamin niya. Binigyan niya ng pera. Tapos winidraw. Nagano sabi si Sabio. Mabuti nga sana nandito si Sek eh. Si Larry. Kasi siya nakakalam niyan eh. Ganon. Oo nga, no? Ngayon, Ulitin pampagulo nga sa yan, Thursday. pare. Oo nga. Pampagulo. Mamaya ho, sasabihin namin sa inyo, ang result ng isang survey, kung ano talaga ang concern ng mga Pilipino. Sa ngayon, palagay ko natatabunan yan ng itong mga ICC. Lahat ito. PI. Ngayon, destab naman daw. mga ganun. Politics. Okay. Okay, mga retired generals po, nagsalita, unwavering support for the government. Okay? Hindi nila, ibig sabihin, walang silang destab, walang coup, wala man lang. Hindi sila interesado sa ganun. Mga retired generals po yan, Philippine Military Academy Alumni Association. Nagsalita yan. Yung Association of Generals and Flag Officers. Okay. AGFO. Yung National ROTC Alumni Association. Salita rin. Philippine Military Academy Retired Alumni Association. Salita po yan. Okay? Association of Generals and Flag Officers, AGFO. Nagsalita rin yun. Nagsalita rin. So, ano ba? Kasi po, sinasagot daw nila yung claim ni Romualdez. Teka, walang active dyan. Hindi naman nagsasalita ang active. Hindi pwede Hindi, magsalita. kasi sa social media, may mga kumalat na may mga PMA alumni daw
na involved sa destabilization against the government, the administration of President BBM. Baka naman kakapihan lang yan sa McDonald's. Tapos Hindi, ganun nga yun. Kumakalat sa social media. Alam mo, na statement. Sino yung nagpapakalat na yun? Alam mo naman na social media. Ay, marami dyan. Marami dyan. Ito ka, marami. Nakikinig sa atin, pare. Marami. Pero yung mga nakikinig sa atin, Karambola, oo. ay hindi basta-basta social media yan. Oo. Sa akin, malaki respeto ko sa kanila. Oo, ako rin naman. Pero marami Ang May mga may opinion hangover po pa ng rin mga nakikinig sa Karambola, sabihin ko lang sa inyo, may puntos. okay. Hindi huto yung opinion ng opinion. Pawardi-wardi. Halimbawa, opinion ni Trillanes, hindi gano'n. Hindi. Hindi. Opinion ni Risa Ontiveros, hindi gano'n. Hindi kasi ako lang sa experience ko, pare. Nag-cover ako ng defense Oo. Ang nagkuku-plotting, pare. Hindi nagsasalita, hindi nagpapa-interview. Paano mo malalaman na may Ito, sasabog na lang at sasabog sabog yan? na lang bigla. Kung merong mga usap-usapan ho ng ganyan, sa aming experience dito sa media, Defeats the purpose. ilang beses na yan eh. Ilang pun taon na yan, palaging may lumalabas na ganyang usap-usapan. Meron po nagpapakalat. Oo. Okay? Sino yung nagpapakalat na yon? Alam nyo na. Ops. Yung mga hindi naka-placing dito Ayun. sa administrasyon na to, palagi pong ganyan yan. Magmula nung 86, palaging ganyan. Pag wala ka sa placing, Oo. hindi ka in, malamang, mga disgusto magpapakalat ng ganyan. Oh, either hindi ka naka-placing, kung may project ka, hindi umaandar. Ayun. Ayan. Yan. Hindi umaandar. Kasi po, sa Ganun ngayon, eh. pwede nating sabihin, wala naman talagang may... Karason-rason. Ang oposisyon non-existent. Non-existing. Not existing. Ayun. Non-existent. Non-existent. Ayun. Non-existent. Tama ba yun? Baka kasi Baka tayo mapanatan tayo ng or none at all. ng mga Ateneo eh. Baka Or non-existent. Yeah, non-existent. Okay? Nagsalita po sila itong mga Danilo Abinoha, Admiral. Okay? Siya po ang chairman, ang CEO ng Philippine Military Academy Alumni Association. At nagpulong-pulong po sila at sinabi nila na total ang support nila sa current administration. Okay? Pero At interesting din dito, the platform in which they announced their support, in a audience with Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Hindi nga kasi si Martin ang tinuturo sa social media na siya ang isang target. na nagsasalita raw na meron distab against BBM. Okay. Sinasabi ng social... Alam mo yan, parang sabong eh. Ito ha. Titirahan mo na. Salita ng salita, may sabong. Yan na. Siyempre, pag ikaw social media, gusto mong, lalo na yung mga ibang ginagamit ng social media para kumita, di magpapasabong ka, gagawa ka ng kung ano-ano. Pero yung mga social media na nag-iisip, hindi gano'n. Natatawa, yung mga troll, wag niyo na kami. Sinasabi daw, nagbobolahan lang daw tayo rito. Pero nanonood kayo. Nanood kayo. Nanonood naman kayo, nakikinig kayo, taga-subaybay kayo. Tapos sasabihin, Karambola is never the same. Saan nyo sinabi yan? Sa aming... Pero nanonood kayo. Sinabi niyo yan sa aming website. Anyway, So, nandito kayo. mabalik tayo, naisip-isip ko lang, ang hirap siguro nung panahon nila Hitler noon the 1940s at nag-invento ng coup d'etat. Wala pa social media noon eh. Wala. So, paano talaga? Word of mouth. Oo, word of mouth. Ang word of mouth ngayon, social media na. Word of mouth social media. Noon, word of mouth. At saka well-organized ang mga political parties noon. May mga chapter sa may mga tauhan niya sa kasuluk-sulukan. So, pag galing sa taas ng utos, baba agad yun. Ganon ang organization nun. Grassroots-based. Dito po ngayon sa atin, hindi ganyan. Social media based. Social media based. Tsaka walang oposisyon. Tapos may mga Kaya ngayon, mga kung vlogger saan sang po galing, maingay. ang mga opinion o posisyon. Yan. Ngayon, cha-cha. Ang dami natin pinag-uusapan eh. Cha-cha-cha. Pare.
Chacha naman. Nako. Sabi po ni Martin Romualdez, hindi daw siya nag-utos. Kasi sinasabi na naman siya. Sinasabong siya. Ng signature. Okay? Hindi siya daw ang nag-utos ng PI. Oo. Ano ba yung PI? People's Initiative. Yung sinabi ko, inambush siya. So, pero yun, dinare-diretsuhan niya. Hindi raw siya nagpasimula ng PI. Pero mga congressman. So, Kasi si Senator Bato, yun ang kanyang kote na nilapitan ako ng ilang congressman. At, nagsosorry pa nga sa akin eh. That's a very compelling interview, bro. Na hindi naman niya in-name yung mga congressman. He will not yan eh? It's all the part of the whole galing, atmosphere. Tapos yung media naman, talagang, uy, okay, sige, ano pa? ano ba yung sinasabi ni Bato dito tungkol sa Chacha? Oh. Na si Romualdez daw nagpasimula. Ang sabi daw. Sabi ng mga lawmakers. He's not making a declarative accusation. Ang sabi sa kanya ng mga congressman. Nagsosorry daw siya. Nagsosorry sa Si Romualdez na nagpasimula noong PI. Ano to pang-apat na, hearsay ang dating dito. So, ilang patong? Sa a sane world, pare, ang mga journalist nagko-cover niyan, unang tatanungin nila, sino senator? Pag hindi niya sinabi, sorry, senator, usapin mo na lang muna yung dingding, magko-cover kami ng iba muna. Kasi, hindi, ang ginawa nila, they took it, noted it down, videotaped it, then brought it to Speaker Romualdez. Lalo gumulo kasi ang DILG, may sinasabi po na parurusahan daw yung mga barangay officials nasasali dyan sa PI na yan. Gulo na. Katakot-takot na gulo na to. Dahil lang meron daw resolution ng COMELEC noong Abril pa, noong 2 years ago, na ang barangay officials daw po hindi maaaring sumali sa mga partisan political activities. Ito bang PI masasabi mong partisan political activity, Paren Jonat? Hindi rin. Okay. Hindi rin. Okay. So, paano yan? DILG, kailangan daw nila pumunta sa COMELEC para alamin kung pwede nga ba sumali yung mga barangay officials dyan. So, another issue. Another issue po, sino ba nagpasimula niyang PI? Yan. Anak ng PI talaga. Mga PI nyo! Ang dami ng Ngayon may involved na si Chairman George Garcia. Kailangan daw pumunta ang DILG sa COMELEC. Itatanong nila, pwede bang sumali ang mga barangay officials? Maski po hindi itanong nyo, hindi nyo itanong, nakasali na. Huwag na kayo. Sumasali na sila. Ngayon, ibig sabihin, kaklarify lang nila kung pwede o hindi. Pero sa ngayon po, kasama na talaga sila. Okay. Okay. Sumausaw din po si yung abogado, election lawyer, Romulo Macalintal. Siyempre. Naku. Hindi senior citizen issue yan, ha? Hindi. PI ang issue nito. PI. Wala daw po legal basis yan. Wala. Yung People's Initiative. Sabi po ni Romulo Macalintal, wala raw po legal basis maski magkaroon daw ng libo-libo, milyon-milyon, buong mundo pumirma at naisubmit sa COMELEC. Wala pa raw po legal basis yan. Okay? Ang dami na, Ang dami na nito. Gulo na to. Ang layo na nito mga usapan na ito. Ay, gulo na ho ito. Meron pang pasok ng yung mamaya yung bata ni Paren Joel. Okay. Yung mga ano daw? Yung mga talagang Chinese. Oo, inusob na daw natin yung mga drone natin. Laban sa mga Chinese Coast Guard na nangkukubis ka ng isda ng ating mga mangingisda. Isa pa yan. Ang layo. Kinukumpis ka daw yung isda. Tapos, ano daw gagawin ba nila? Diyan. Pababayaan na lang natin. Hahayaan na lang natin yung mga mangingisda natin. Another yun. Ay!
Inaapi-api na. Yan. Alam mo kung sa amin, sa tambayan sa Yan. Hindi sa McDonald's yan. Ha? hindi sa McDonald's. Okay. Oy, by the way, Di sa meron McDo. tayong Sorry. meron tayong grupong McDonald's, ha? Meron. McDonald's Jose Abad Santos. Uy. Na Manong Greg at saka yung mga kaibigan natin dyan sa Nandyan? McDonald's. Araw-araw. Manong nakikinig. Oy, ito na. Ito Oo. na. Ayan, Ito kailangan na. tanungin natin Ito, ito. Mamaya. siya tanungin natin. Tanungin natin. Ito, tanungin natin. Yung, Good morning. Yan. hindi ka binabati no may mga fake account. Yan. Nasa ano natin. Hindi ka binabati. Secretary, Larry Cadon. Yan. Ayan. Yan. Yun. Yan. Hindi nakagitna. Hindi Hindi kitang-kita. Akong gitna. Boy, bakit Babalikan. nawala si Ikit na nyo, ikit si na Boss nyo. Jonat. Sabi po ng COMELEC, Oo. tatanggapin daw nila yung mga signature ng PI. Oo. Kahit wala daw formal petition. Yung announcement ni Chairman George Erwin Garcia. Well, dapat pag-isipan nila ng husto yan dahil alam niyo naman, ang daming loko-loko na basta lang makapag-file na petition. ang dami. Hindi, ibig sabihin Sabi yung nga, opposition. sayang lang daw yung papel at tinta na Oo. ginamit dyan dahil baliwala yan. Ayun na nga, kasi, Ang nangyari ang na. mahirap dyan, Oo. pag meron na namang loko-loko na mag-file sa Supreme Court, Tapos na yan. oo. De, tuloy-tuloy na yan. Sayang lang daw yung papel at tinta. Ang hindi sayang dito, yung 400 million budget. Pero, Maliit! Maliit ba estimate ko? Maliit ang estimate ko. Ano bang maliit ang Pero, estimate ko? pero, Payat ba yan? pero ang pinakamagandang dapat na sabihin natin ngayon, kasi kanina, bitin kami eh. Larry, bitin kami kanina. Tungkol dito sa usapan ni Trillanes. Ayan, Ano yan ba na. to? Ikaw hinihintay Ikaw namin. hinihintay namin eh. Bakit? Anong Biglang ano? pumutok na naman yung ICC. CC. Dahil oo. sabi ni Trillanes, noong December daw tapos na. Ang ano, At may enough evidence na. At magkakaroon na raw ng warrant of arrest. Yan. Epal. Si Sa tingin ko, hindi naman papayagan ni Presidente BBM yan. si Senator Barto, ang sinabi naman niya, hindi. Kailangan, you should demand enough. Sabihin nyo kung na gusto nyo kami ikulong. Gusto nyo kami ikulong. Yan. Di, ang dami na layo Gulo na, gulo na. Pero gusto na malaman. Duda kasi ako dyan sa ano. Alam niyo naman si Trillanes. si Trillanes, ano yan mahilig lang sa mga publicity na kahit na ano. Wala sa... May planong tumakbong mayor ng Caloocan. So, Caloocan. kailangan, ngayon mag-iingay na siya. Maaga pa lang, Nag-announce na siya. Isa lang naman na naglabas eh. Inquirer lang. Oo. Yan lang ang naglabas. Ngayon, ang gusto... Pero siyempre, Pag-uusapan pa rin yan. Pag-usapan, siyempre. ito yung teorya ko because walang opposition. Oo. Kung sino na lang ang lumutang dyan at magsasalita, tama. Oo. napapatulan Oo. Lalo na ng traditional media. Lalo na may social media. Yung kasi mga traditional na mga opposition, tahimik sila lahat. Yun na nga ang Kasi sobra silang napahiya Oo. doon sa 31 million ni, Oo. 60%. ni BBM. Kasi, Nakakahiya ba yun? oh, 31 million? Ito naman si Atty. Larry. kasi kung Magsalita ka kung naman, magsalit- nakakahiya. Kasi- Tambak lang eh. Oo. Dati kasi, ang buong kanilang publicity sa mga tao ay walang na boboto sa mga Marcos. Silent majority. Hindi nila alam silent majority, yun pala yung ano. Pero kanina kasi, pinag-uusapan namin, Larry, yung tungkol nga doon sa kaso na i-final sa ICC. Oo. Hindi ba si Jude Sabio yun? Si Di ba? Jude Sabio ang nag-file. Oo. And Tapos, then, nakipag-usap sa akin si Jude Sabio na sabi niya, pwede mo ba akong tulungan na bawiin ko yung lahat ng aking mga Sinabi doon. sa complaint. Oh. Di sabi ko sa Bakit niya kanya, gusto bakit niya gustong bawiin? hindi naman daw totoo yun eh. Ba't niya final? Niretain kasi siya ni Trillanes as one of the lawyers in Senate. Ang And then, siyempre, he was getting 120,000 a month for just filing the case. In fact, sabi ko sa kanya, abogado ka naman, di siyempre gusto mo, gumawa ka ng affidavit of recantation. O di gumawa nga siya,
Oh, hindi ko siya, of course, hindi ko siya tinunod. Mas senior sa akin yun, sa lawyer eh. Oo. Eh di, at saka UP graduate din siya, no? So, hindi siya basta, Okay, siya, matalino siya. Sabi, gumawa siya ng affidavit. Nung nagawa na niya affidavit, di pumunta tayo sa notaryo. Di nung nandun kami sa notaryo, nagtawag na ako ng media. Sabi ko, merong pipirma ng affidavit dito, ganyan. Di, after that, sunod-sunod na yung mga interview niya, interview sa akin, ganyan. Binawi niya. For more than 3 months siguro. Binawi niya yung Balikan natin yan, ha? Kidlat, ha? Huwag ka aalis dyan. Kaibigan ka ng lahat, eh. 8:33 ng umaga, DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola! Balik tayo, Karambola, sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ako, si Conrad Banal. Kasama natin, Joel Lacsamana, paring Jonathan De La Cruz. At ayun na, Attorney Larry Kidlat, Gadon. Kaibigan ng lahat. Di nagkakalat, karapat dapat. Yan. By the way, gigreeting ko lang saglit hindi naman love birthday, pero nanunood sila ngayon eh. Sino? Chin-Chin. Oy! Chin-Chin. Charvet. At saka si Doktora Grace Ortesa. Good morning sa Good morning At po. saka kanilang At lahat alaga. ng nanonood sa atin at yung mga sumasali sa ating discussion. At Sa saka yung, YouTube at Facebook, good morning sa inyong lahat. Morning. Mga good evening sa kanila. Sa Good evening. yung iba. Yung ating mga kaibigan, yung grupong ang tawag doon ay Team Puyog, Ilocano. Timpuyog. Timpuyog. Yan sa grupuhan, parang samahan. Diyan sa California at saka sa Las Vegas. Yung grupong Extra Rice. Kasama rin yun. Mon Samson, dahan-dahan ka daw. Grupong Extra Rice. Mon Samson, sabi nila, Magtipid na kayo sa bigas. magtipid ka sa bigas. May crisis na tayo sa bigas eh. Tapos, ano nangyari? Ano nangyari? Ayun nga, nag-execute siya ng affidavit. Okay. No? Binabawi niya na sinasabi na walang katotohanan yung sinasabi niya dahil wala naman siyang nakita. Ayun. Bakit tuloy-tuloy pa rin ang ICC? Siyempre, kumikita sila dyan eh. Ang ICC ganito yan. Nakaka-receive yan ng napakaraming donasyon sa kung saan galing mga bansa na kanilang kailangang i-justify kung bakit na Their existence. Oo. Kung bakit so, kailangan nandiyan pa sila. ipakita nila, katrabaho sila, ganyan. Dahil kung wala, titigil yung mga donasyon sa kanila. Yeah. Ang lalaki ng sweldo naman. Meron na ba silang nagawa in all their years? Wala, na puro ba- ganyan. Manggulo. Puro manggulo. Meron na ba talagang kasong celebrated case na napatunayan ang mga human rights? Wala. So, kung tatanungin mo yung return on investment, sa dami-dami na nakukuha nilang pera, wala namang result. Wala So, resulta. puro propaganda po ang umiiral dyan. Meron silang mga naimbestigahan noon sa yung mga countries yan sa South sa Africa na na kasi noong time na yun Na lahat nag-withdraw na sa ICC. At saka ang ginagawa lang naman dyan, sumasanction. May mga Western powers, nagagamitin nila yung ICC na isa-sanction nila sa trade, nila yung mga ganyan. ganun. Pero kasangkapan din sila. Kasangkapan sila. Sa mga interest nitong mga ibigay ng pera Yes. sa kanila. Yes. But the more important forum actually is the International Court of Justice. That is where talagang nagkakaroon ng banatan doon. Kaya nakita mo, ang South Africa Yung ICJ. bumanat against sa against Israel for genocide. Ang gagaling ng Bakit mga hindi sa ICC? siyempre, Mali naman yung ang Africa doon. Dapat ICC ang pinuntahan nyo. Alam Ang nila US hindi member ng ICC. ang US hindi member ng mga ganyang mga forum. Hindi. Kasi yung at that time kasi yung mga South African countries na yun na talagang napakagulo na walang rule of law.
Oo. And the judiciary system Was not working. was not working. Kaya nagkaroon ng Nagkaroon ng ano na yan, ng International Court of Justice na yan. Mm. Ngayon, mismong yung US, binaban sila sa US. Ayaw silang papasukin. Ayaw sila papasukin. Ngayon, kung Kasi pumapasok, puro publicity. kung pumapasok sila doon sa, halimbawa sa US or other Western powers, ang ginagawa nila, nagtuturista sila. Oo. Parang dito. Oo, ganyan. Turista sila. Kung gano'n, you're welcome. Oo. Kita kami. Magyayapa Kikita pa yung mga Gumastos kayo, kikita pa yung mga hotel at mga tourism establishments natin dito. Eto, rapporteur, kikita ba tayo rito? Basta bibili, Abay, ganun din basta yan. bibili siya ng fishball. Arrest Manila mango to shake. assess freedom of expression. Kikita lalong-lalo na yung mga beauty salon. Yan. Hindi nagpaparlor eh. Tingnan mo yung Nakita mo yung retrato niya. Oo. Hindi, maganda timing nito eh. Dahil yung kaso nung SMNI, yung Sunshine, Nandito rin. Sunshine, ay ang National Telecommunications Commission Inilabas ko naman. ay ginawa ng indefinite ang suspension. Ah. Alalahanin niyo po, yung SMNI na pag-aari daw ng nung church Oo. ni Apollo Kibuloy dyan sa Pastor, ni Pastor. nasuspindi po yan. Dahil ang House of Representatives nagbigay ng salita, Ng resolution. nag-resolution, na ito daw ay nag-violate ng kanilang franchise. Okay? Oo. Ng franchise. And therefore, sinabi nila sa NTC na isuspindi nyo. Oo. Oo. At sumunod naman yung NTC. Oo. Ano ba punot dulo niyan? Dahil itong isang programa doon sinabi, narinig daw nila, may nagsabi, na ang budget sa travel ni Speaker Martin Romualdez 1.8 billion. Oo. Buong house, kaya mo nang dalhin yun. Actually, Pero yung sinabi niya, narinig lang. Nag-react ang mga congressman, nag-hearing and everything, at sinabi nila sa NTC, isuspend. Ngayon, indefinite na ang suspension ng SMN. Ibig sabihin po, hindi sila makakapagbukas. despite the fact na at least for that program, despite the fact For that program for lang that naman. particular program, despite the fact na nagsabi na mali kami. Kasi 1.8 billion na yon is the traveling budget, travel expenses of the entire house. Oo. Not Hindi of lang the sa kanya speaker. yun. Not of the speaker. Oo nga. Oo. Sa house yun. House yun, the entire house. Oh, more than 300 naman yung congressman. Ako kasi, ang mahirap kasi doon sa nangyari na yun ng programa na yun, kahit kasi chismis, pinapalaki nila eh. Yun ang problema. Yung ina-amplify and then yun ang mali doon. I believe in freedom of the press and freedom of expression, pero hindi dapat ganun yun. Huwag mong Kasi- gamitin yung programa mo. Para to destroy the trust and confidence of the public towards the government. Mali naman 'yon. Oo. Ngayon, Kung hindi, payag ka dun sa indefinite suspension. okay lang. Okay For lang. that program. For that program. Ang dahil lang kasi ng NTC kung bakit dati ho ilang days, 30 days lang ata. Oo. Lumagpas na yung 30 days, ngayon indefinite na yung suspension. Ang dahilan ng NTC, ang narinig ko, hindi raw sumagot etong SMNI doon sa paratang. Binigyan kasi nga sila ng 30 days, explain. Showcause. Showcause. Hindi sila sumagot. Dapat sumagot na lang sila. Ano ba lawyer na klaseng lawyer? Dapat Dali yan naman sumagot dapat sinagot na lang nila. At ang nun i-admit nila and then with a promise that Hindi, it won't nag-apologize happen na again. sila eh. Oo. Nag-apologize na eh. Yung program host. Na nagkamali kami. Oo. Yung program host. Yung assurance that they will not do it again, yun ang dapat na meron din. Sabihin nila. Oo. I-suggest natin yan kay dating Congressman Rolex Suplico. Kasi Oo. dyan. Si Rolex Rolex. natin. Ngayon, ang pagpunta raw po nito si Irene Khan ay hindi para magpa-beauty parlor. Balik ka Akala naman ko eh. doon. Kasi nakita mo yung book. Dumating kahapon.
Kasi daw po, Hindi nagsusuklay. Hindi nagsusuklay. Blow Hindi, dry. galing sa Blow flight dry, eh. blow Galing dry. sa Ikaw naman, beauty parlor. Beauty parlor ka dyan eh. 4 na araw po dito yan. Dahil daw itong non-government organization, Committee to Protect Journalists. Nako. Non-government organization yan. Pinatulan ng UN. Dahil ang report daw po nitong committee na to protect journalists. Ang Pilipinas, isa sa pinakamataas na numero ng journalist na nakakulong. Totoo ba ito? Nako. Baka ba't sila naman may pumapatol sa mga ganun? charges yun. Nakakulong? Nakakulong. Nasaan yung mga yun? Oh my God. Ang panahon natin yan, nakakulong sa National Press Club. May hangover, hindi makababa. Hindi baka uwi. Hindi baka, ayaw umuwi. Nag-hangover. Okay. Ako, pinipilit kong umuwi. Nagkakandahulog-hulog ako doon sa hagdanan. Yung ganun, Ang ganyan, ang alam ko lang, merong isang reporter sa ibang radyo na, ano lang naman yun, na street reporter lang. O anong tawag doon? Beat reporter. Yang tumawag sa akin, nasa presinto daw siya at kinukulong siya. Sabi ko, ba't ano ba ginawa? Meron daw kasi silang kapitbahay na Nag-away malapit sila. naman daw sa pamilya. Inakyat yung anak na dalagita Ayun. at namolestya. So, nag-complain yung nanay. Gusto abalahin ako sa ganun. Ibig sabihin, darating Hindi pa ko na dito sinagot. yung special rapporteur ng UN based on a statement Of the committee. of a committee at sa private Sino yan? na mataas ang ano. Publicize tayo. Sa buong mundo, negative. Yun ang hindi Yung mga ko ganyan, gusto yung mga ron. ganyan Yun ang na hindi ko trabaho gusto na ron. wala sa lugar eh. Parang yung sinabi ng Canada, huwag kayong pupunta sa Mindanao. Oh. O parang yung Negative na negative. negative. tayo. parang yung kinanta ng Coldplay, matraffic daw sa Maynila. Oh. Ayan kumita na kayo't lahat dito eh. Ganyan pa sasabihin yun. Napakawala. Pasalamat na lang kayo eh. Nasisira sa ating Pero teka muna, Hindi ganyan kasi. Lalo pa yung Coldplay, palaos na yan eh. Laos ka, anong palaos? Nostalgic na nga lang yung Oo kanilang nga eh. concert dito. Nostalgia na. Dapat Tamang kanta naman nga yan. Hindi naman kanta. maalala. Hindi ko Wala ka maalala. nakakaalam eh. Wala rin, hindi ko rin alam. Jazz ako eh. Kung sana journey pa yan, hindi. Pero teka muna, binanggit mo yung SMNI. Bakit? Isa yan sa mga case ba na... Hindi eh, wala. Hindi, Timing nga. lang. will look into? Timing. Tumiming ka. Pagdating nung Well, actually Kasi ako... pag hindi nag-dovetail sa politics nila, hindi nila titingnan yan eh. Ganun ang Western organization. Oo. Ako kaibigan Ganyan ko... ang tingin sa atin. Ako, kaibigan ko SMNI, si Pastor Apollo Kibuloy, kaibigan ko yan. At talagang malaki na itutulong sa akin yan in terms of exposure and publicity. Okay. I hope na maaayos naman Yes, yung kwan. okay, Oo. sure. Hindi naman sila suspended yung buong istasyon Hindi. eh. This Yun is the lang program. programa. The program. Oh, kasi ang may pagkakamali doon yung mga anchors doon, yung mga hosts doon sa programang yon. Hindi, Kasi in their desire to push the medyo hindi mo ni-research ng candidacy of VP Inday as against Martin, yun yung perceived Yun na nga eh. rivalry nila. Martin Sara Politics. Oo. Eh, naging national, nakaka-istorbo. Naging nakaka-istorbo. Sa sobrang- ang teorya ko dyan. Sa sobrang pagkakampi nila kay VP Inday, gusto naman nila durugin si Martin. Martin, oh. Sabi Ganun ko din sa kanila, naman, yung mga taga-Martin, Dinudo. rin dinudo. Kaya Pero sama hindi- ng politics eh. pero hindi, The reason, not on TV, not on air. the reason there is absence of a real mainstream opposition. Yes. Kaya dyan napupunta ang Sila. ating political discussion. Ang sama. Well, anyway, ito yung sabi po. Yung daw report niya CPJ, yan yung committee. Sino ba to? Mga ito. Kamag-anak ng papo, I don't know. Oh. Baka, Napinatulan. pinsan. Napinatulan. Meron daw isa, taga-Tacloban. Nakakulong. Takloban pa. Illegal Oy. possession of firearm. O, ayun naman pala eh. Hindi. Kahit naman sino. Hindi naman freedom Kinanong of ba yan expression. dahil sa sinabi niya sa Freedom journalist? of explosion. Sino ba yung mga... Ay! Oy! Oy! Secretary. Dapat
Secretary. Ko-complain wala sa Interpret lugar. language. Eh. Okay. Kaya naman pala nakakulong dahil Illegal possession of illegal possession of firearm. Hindi naman tungkol sa Walang, freedom walang, of walang kinalaman sa freedom of the Hindi, bukod sa parlor. Ito, Yeah. kailangan ng Ayan. santan. Santan. Kailangan ng Tama. Yeah. beach. Sarap ata ngayon sa Kagaya, beach sa eto, Pilipinas, Enero. Kasi doon, malamig na malamig ngayon. Naku, sarap. Canada. ito, kagaya itong si Irene Cana itong pangit na babae na ito, galing sa Rapporture daw. Rapporture. Rapporture. rapporteur. Rapporture. Oh. Siyempre, ang laki ng sweldo niyan sa UN Ganun. Oh. May mga donations pa yan. Di siyempre, may sweldo ka na. Free travel expenses lahat yun. allowances, and Superstar ka pa. Oo, superstar ka pa. Baka tumakbo Marami party. daw journalists nakakulong dito. Oo. Wow. Yung- Saan? Yun isa. Yung illegal possession of Isa firearms. ka, may illegal. Hanapin pa nila. Pambira. Iniisip ko, Hanapin pa yung nila. mga kaibigan ba ako nakulong? Ako rin eh. Iniisip ko. Alam ko, may... Baka kinulong na mga misis sa bahay. Yan ang hindi natin alam. Okay. Oo nga, ito pa, itong Irene Cana, ang pangit-pangit pala nito. Ikaw naman. Oy! Naman, hindi naman. Itsurang hindi naligo. Ngayon, ang problema po natin, ayon sa survey, okay, ang number one na issue pa din dito sa Pilipinas ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Nasaan yung tsa-tsa? Oo. 1%. Wala. Hindi ng tao yan. 1% po, sabi ng Okta, 1% of Filipinos na urgent ang tsa-tsa. Yan. 1% Kulang kasi sa paliwanag Okay. Sayang yung 400 million na budget. Yun ang mahirap kasi Wala kulang ba sila sa silang, optics Walang spokes, Oo. walang mga ganon. Kamali sila. Kanya-kanya lang ng Oo, kasi it's supposed to be Yan, tuloy, nawala ng direksyon. Oo, nawalan ng because it's direksyon. supposed to be a people's initiative. Oo. Ano yan? Kanya-kanya yan. Oo, dapat. PI. Ang top concern po ng mga Pilipino ay inflation pa rin. Inflation. 74% ng Pilipino. Oo. Ang kailangan daw ang ating pamahalaan mag-concentrate, focus on controlling the increase in prices of basic goods and services. Hindi pa po tumitigil yan. Ang bigas, lalong-lalo na. Okay? Ang ating pong susunod dyan sa inflation, ang sinasabi po ng mga tao, pangalawa, kailangan maging affordable ang pagkain. Ang inflation kasi kasama na lahat tubig, kuryente, Transport. rental, Rental. transport. Pangalawa po, 45%, sabi nila, pagkain. 36%, trabaho. Wages, 34%. At saka yung poverty, 32%. Poverty. sir. Kaya nandito nga si Sec. Oo, poverty. The Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Yung pong tsa-tsa, 1%. Yung abuse ng environment, 4%. Okay. Okay. Yung taxes, 6%. Yung crime, 7%. So, yung issue na yun, medyo hindi po pasok sa ngayon. Sa pag-iisip ng taong bayan. Pero napaka-importante nitong People's Initiative kasi kailangan Yan. ayusin natin ang mga economic provisions ng Constitution. Iboto! Hindi, wag. Hindi. Kung kasing galing mo ba naman mga nagsasalita dyan, baka maniwala pa yung mga tao. Baka mapaliwanag. Pero tama si... Kulang sa optics kasi. Kasi, lahat naman tayo gusto natin tingnan at i-review ang Constitution. Oo, Yan, paliwanag yon. Lahat tayo gusto nating workoutin yan. Ang problema lang,
paano mo ba gagawin yun? Yun eh. Oo, yun nga. Anong And then, pag-uusapan? kasi daw, ito yung unang-unang impression dyan sa PI. Naging ano Na hindi po People's Initiative yan. Yung P, Politician Initiative. Yun ang unang impression. Oo, kaya nga yung From the start, Yun na guys, nasabi ko eh. Yan ang- It should start from, oo, maliwanag. dapat po yan, pag-usapan muna ng mga tao, magkaroon ng Consultations, malaki-laking etc. usapan. Bago kumilos At saka- ng mga politiko. At Ang saka politiko, dapat yan- kumilos agad. Oo, dapat yan mga NGO, Buhayin mga muna yung private issues individuals in the muna minds of the mag-ano. public. Buhayin. Buhayin Bakit mo yung kailangan ganito? Tsaka pag magpipetition sa Congress, oy, ano na tayo. Hindi kasi itong Charter paraan na change. to, shortcut eh. Oo. Bigyan mo na lang ng pera, 400 million budget ko eh. Bigyan mo na lang ng pera, pipirma 100 pesos. Oo. Ba't hindi ka pipirma? Okay. Ano ba to? Ha? Ay, Yan ang problema doon. ang magkakaproblema yan doon sa authentication ng ano eh. Actually, Dapat merong mechanism ng ano eh. ang daming proseso kasi niyan eh. And the number one in that particular process is paliwanagan. Ano gagawin natin? Paliwanag mo muna. Ano to? Eto, sabi po ng Dapat meron munang isang group na nationwide na... Kailangan po, yung discussion muna, pumutok regarding Chacha. Okay. At saka talagang merong specifics. Sabi lang sila ng sabi na, economic provisions. Puro economic provisions. Ano? Ano doon? Oo. At bakit? At bakit? Oo. Ayan. Paanong, At saka mas maganda What yun na is- magpaliwanag ay yung private sector muna. Halimbawa, yung Business people. business nga. people. O kaya yung Kailangan UAP. natin- Oo. Lalong-lalo na si Dr. Bernie Villegas. Prophet Oo. of boom. Prophet of boom. Yan, Prophet ganyan. of boom. Oo. Ngayon, Management Association of the Philippines. Nagsalita. Yan, Oh, kagaya yan. yan. Ang sabi po nila, hindi naman talaga Chacha ang ating malaking problema. Big sabihin, yung to attract foreign investment. Anong sabi nila? Ang malaking problema po natin, yun daw mga Filipino graduates ay hindi skilled enough for the workplace. Itong mga ito, nagkakamali kayo sa totoo. Sobrang elitista. Sobrang ang elitista to. dating nyo. Oo. Well, in a way, yung Eh, K-12 kasi ang nagkulang dyan, hindi nakaproduce. ng Well, ano in the- yes and no yun. Parin Joel, alam mo kung bakit? Itong mga ito, workers. hindi kayo nakikinig sa naging presidente ninyo, Fred Pascual. Yeah. Hindi kayo nakikinig. Ginagawa nyo. Ang bigger issue raw, 5 years from now, ano mangyayari ngayon sa mga estudyante? Yan daw ang issue nila. We are left behind. Ito po, Yung, alala mo yung test? Ano ba yung test? PISA. PISA. Yung PISA. We are left. Ito po ang ano niyan. Sa mga score Ang ginagawa, ito makinig naman kayo. Kasi kayo, mag-participate kayo ng mabuti sa ginagawa rin ng gobyerno. Tumulong kayo. Hindi yung basta kayo nagsasalita. Tumutulong naman po na privatize na kayo tubig. O kinuha na namin yung tubig. O tumutulong po. Airport, kukunin namin yan. Yan. Oh. Number one, Kumukuha kami ng fit. sa diyan sa education, anong ginagawa ito naman, ano ba to? Ano yung busina nito eh? Ano ba? 9 o'clock ng umaga. Tutuloy natin yung discussion ni Parin Jonathan de la Cruz after the break. Karambola sa DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.